Kasi, General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo sa nangyari, you're lying. O, gusto mo i-cite ko na? Paano pa yung mukha mo eh? Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C. Umani ng katakot-takot na bashing sa mga netizens si Congressman Paduano at si Congressman Acop matapos nilang i-contempt si ex-PDEA Chief Wilkins Villanueva. At dito nga ay hindi napigilan ng 4-star retiradong PNP General. Galit na galit at gustong resbakan si Congressman Paduano sa pag-contempt nito kay ex-PDEA Chief Wilkins Villanueva. Noong Biyernes sa pagdinig ng Quadcom, tinawag ng mga netizen si Congressman Paduano na human lie detector test dahil kapag ayaw niya ang sagot o hindi nasusunod ang gusto niyang sagot na isagot ng isang resource person ay siguradong contempt ang aabutin ng iniimbitahang resource person. Isa sa mga humabol na magpapasko sa kulungan ng House of Representatives ay ang PMA Class 1988 na si General Wilkins Villanueva. Isa nga dito sa nanggigil na sa ginagawa ng Quadcom na puro na lang contempt at paninira sa mga Duterte kahit wala namang matibay na ebidensya ay ang dating PNP chief na ngayon ay senador na si Senador Bato de la Rosa. Ayon pa nga kay Senador Bato de la Rosa sa kanyang post sa kanyang Facebook, Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give in to your desires. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins' track record in law enforcement is unblemished while you have a history of destroying this country. Ang tinutukoy ni Senador Bato de la Rosa ay ang dating miyembro hitman ng makakaliwang grupo na Alex Bongkayaw Brigade na si Congressman Paduano. Buwelta pa nga ng mga netizen sa comment section na yung mga honorableng retired general may mga nagawa sa bayan dapat mahalin at bigyan ng respeto, hindi para babuyin na mga wagas na kaaway ng gobyerno. Ano ang namamayagpag na ata ang mga NPA na to sa administrasyong Marcos? Ano to? Grabe ang ginawa nila kay Wilkins Villanueva. Tatanungin nila tapos madalas binabara at hinihiya nila tuwing sasagot at magpapaliwanag yung tao. Kaya nga Senador Bato, PMA graduate at general pa pero winalang hiya lang ng dating rebelde. Much abuse of power sir, hindi yan lawmaker, lawbreaker na yan. Bakit hinahayaan ng hukbong sandatahan ng ganito babuyin ng mga kalaban ng bayan ang mga taong naglilingkod ng matino sa bayan? I've heard nothing but citation of contempt uttered by Paduano all the time. Isn't this abuse of power? Can this person be liable for his very abusive action? Ganito na lang ba talaga tayo ka-hopeless? Hindi ba natin pwedeng i-cite in contempt din for being very abusive of power? Much better to be contempt for refusing to appear at the hearing rather than being embarrassed publicly online, disregarding on what you had greatly achieved during your tenure of office in the government service. Umani ng katakot-takot na bashing sa mga netizens si Congressman Paduano at si Congressman Acop matapos nilang i-contempt si ex-PDEA Chief Wilkins Villanueva. At dito nga ay hindi napigilan ng 4-star retiradong PNP General. Galit na galit at gustong resbakan si Congressman Paduano sa pag-contempt nito kay ex-PDEA Chief Wilkins Villanueva. Noong Biyernes sa pagdinig ng Quadcom, tinawag ng mga netizen si Congressman Paduano na human lie detector test dahil kapag ayaw niya ang sagot o hindi nasusunod ang gusto niyang sagot na isagot ng isang resource person ay siguradong contempt ang aabutin ng iniimbitahang resource person. Isa sa mga humabol na magpapasko sa kulungan ng House of Representatives ay ang PMA Class 1988 na si General Wilkins Villanueva. Isa nga dito sa nanggigil na sa ginagawa ng Quadcom na puro na lang contempt at paninira sa mga Duterte kahit wala namang matibay na ebidensya ay ang dating PNP chief na ngayon ay senador na si Senador Bato de la Rosa.
Ayon pa nga kay Senador Bato de la Rosa sa kanyang post sa kanyang Facebook, Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give in to your desires. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins' track record in law enforcement is unblemished while you have a history of destroying this country. Ang tinutukoy ni Senador Bato de la Rosa ay ang dating miyembro hitman ng makakaliwang grupo na Alex Bongkayaw Brigade na si Congressman Paduano. Buwelta pa nga ng mga netizen sa comment section na yung mga honorableng retired general may mga nagawa sa bayan dapat mahalin at bigyan ng respeto, hindi para babuyin na mga wagas na kaaway ng gobyerno. Ano ang namamayagpag na ata ang mga NPA na to sa administrasyong Marcos? Ano to? Grabe ang ginawa nila kay Wilkins Villanueva. Tatanungin nila tapos madalas binabara at hinihiya nila tuwing sasagot at magpapaliwanag yung tao. Kaya nga Senador Bato, PMA graduate at general pa pero winalang-hiya lang ng dating rebelde. Much abuse of power sir, hindi yan lawmaker, lawbreaker na yan. Bakit hinahayaan ng hukbong sandatahan ng ganito babuyin ng mga kalaban ng bayan ang mga taong naglilingkod ng matino sa bayan? I've heard nothing but citation of contempt uttered by Paduano all the time. Isn't this abuse of power? Can this person be liable for his very abusive action? Ganito na lang ba talaga tayo ka-hopeless? Hindi ba natin pwedeng i-cite in contempt din for being very abusive of power? Much better to be contempt for refusing to appear at the hearing rather than being embarrassed publicly online, disregarding on what you had greatly achieved during your tenure of office in the government service. Kasi, General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo sa nangyari, you're lying. Gusto mo i-cite ko na? Paano pa yung mukha mo eh? You're not respecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nung tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit that it's all about your command responsibility. In fact, magtuturuan na, aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words of Asierto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And yung I don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie. Just a few minutes ago. Sarap ko. Sinabi mo na delegated, that authority was delegated to your personnel. Yes, Mr. Chair. Nung tinanong ka ni Chairman Acop, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyaan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. So move, Mr. Chairman. Pinagbigyan na nga kita. Yun pa ang sagot mo? There is a motion to cite in contempt General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C, refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded. And do I hear any objections? Hearing none, the motion is approved. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga reaksyon ng mga tao, netizens at mga political leaders natin doon sa ginawa ni Congressman Paduano, yung pagpakontempt niya sa retired general na si Wilkins Villanueva. Marami ang nagalit,
binabatikos ngayon si Congressman Paduano. At isa sa mga nagalit ng gusto ay isang retired PNP chief, 4-star general, na ngayon isa ng senador. Si Senator Bato de la Rosa. Okay, sa Facebook page ni Senator Bato, meron siyang post 1 hour ago. Bago lang, oh. Basahin ko, Sabi niya, Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give in to your desires. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins' track record in law enforcement is unblemished, while you have a history of destroying this country. Okay, pag-usapan muna natin si General Wilkins Villanueva, no? Class 1988 ito sa PMA. Class 1988, isa sa mga pinaka-successful na klase sa PMA. Na-produce nilang Chief of Staff is dalawa. Correct me if I'm wrong, si General Faustino, na naging Secretary of National Defense nung kauupo ng administrasyong ito. Nag-resign lang siya. At itong si General Andres Centino. I don't know, meron pa bang Class 88 na naging Chief of Staff? So, bibihira yung PME class na makaproduce ng Chief of Staff. Itong Class 88, dalawa. Tapos marami silang mga 3-star generals. So, napabilang si General Wilkins Villanueva sa magaling na klase ng PMA. Okay. Hindi ko siya na-meet personally. Hindi ko siya nakasama dahil nasa law enforcement siya. Kaya lang meron akong kaibigan na PMA graduate, PMA class of 1977, senior. Yung kwento sa akin ng class 77 ito, he speaks well of General Wilkins Villanueva. Kaya, it jive, nagtugma, yung sinasabi sa akin ng PMA class 1977 at sinasabi ni General Bato de la Rosa class 86 na Wilkins' track record in law enforcement is unblemished. Hindi naman siya perfecto, no? Hindi naman siya santo. Kaya lang, overall, maganda po ang serbisyo ni General Wilkins Villanueva. At ako, habang nakikinig ako sa kanyang pagsasalita during Quadcom hearing, napaka-consistent yung sinasabi niya. At tingnan mo, hindi siya natakot eh. Pinapaamin siya ni Congressman Paduano. Winarningan na siya eh. I'm giving you last warning. Isa-cite in contempt kita. Are you lying or not? Talagang nandun na yung threat na makontempt siya. To save him, para hindi lang siya makontempt, pwede naman siya, yes, Your Honor, I lied. Dahil hindi siya nakontempt. Kaya lang, yan po ang turo sa kadete, yung sa PMA. Cadet never cheat, never lies. Kung ano yung totoo, yan ang mga PMA. Kaya believe ako dito kay General Wilkins Villanueva. Salute sa kanyang prinsipyo. Okay, ito naman, ano naman itong sinabi ni Senator Bato na while you have a history of destroying this country. Anong history ni Congressman Paduano? Alam na ng lahat. Commander siya ng Alex Bongcayo Brigade noong 1980s. Lumaban sa gobyernong ito at maraming nasaktan nung kapanahonan niya. So, ngayon, bumalik kuno siya sa gobyerno at isa na siyang congressman. Okay? So, anong tawag sa kanya ngayon? Marami nang tawag sa kanya eh. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Kasi, dito mo sa mga comments, mababasa,
maramdaman ang pulso ng taong bayan. Okay, Maria Amor, sabi niya, true, nabwisit ako nakinig kay Paduano. Kailan na nila matatapos sa kahangalan nila? Sila na ang may power sa lahat. Okay, so may napanood akong vlog ni Professor Malo Tiquilla. Title is, inaabuso na ba ng Kongreso ang kanilang contempt power? Sa Quadcom, 14 na ang na-contempt nila. Pinakalete si General Wilkins Villanueva, 14. Sa Committee on Good Government and Public Accountability is 5. So itong hearings nila for the last 3 months, 19 lahat ang napakulong nila. Ang pinaka controversial yung kay Attorney Zulaika Lopez na kinontemplang dahil lang sa isang sulat, tapos dadalhin sa Women's Correctional. Ano ba yun? Convicted na ba si Attorney Lopez? Wala naman eh. Bakit mo ipapasok sa Women's Correctional? Ganun po. Ka-powerful itong mga kongresista natin. Adam Alonto, a sad travesty brought about by a weak and spineless leadership. Grigor Mendel Panelo, so sad what's happening to this country. Di pa ba sapat mga ginawa natin noong 80s? I don't give a damn kung maulit muli. Nung ibig sabihin yung 80s yung people power siguro, noong 80s. Christian Dave Subido, as a Filipino, I urge to vote for a right person who has dignity and integrity. We're not a Filipino for nothing. Good Panda, Paduano, Mr. Contempt. Ito na ang tawag nila, boy contempt. Do not raise your voice. You raise your words. Clearly, you know nothing in that chamber other than citing everyone in contempt who disagree with you. Meron akong nabasang post post ng isang retired police major general. Hanapin ko muna. Ipinost ito ni General De Leon. Hanapin natin. Kasi yung ang ginagawa sa Kongreso, parang expert na sila sa pagdetermine ng pagdetermine ng yung lie detector test. Yan. Sabi ni General De Leon, this is a message to me by a retired police major